Yung bibilin mo ba? Yung nakano? Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam na nagsasabing sa umaga sa tanghali, maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay Agosto 2. 2023, Miyerkules. Wednesday, dito po sa Metro Manila, maghapon, pabugso-bugso ang ulan. Apo, kaya doon po sa atin mga kaibigan, sa umaga pa lang kapag hindi ka nagbaon ng payong, hindi ka nagdala ng kapote, siguradong basa na po sa umaga pa lang. At ganun din po ngayong hapon. So, umuulan pa rin. Yung pong ating mga kababayan na pumapasok sa trabaho araw-araw, talagang kailangan po natin magbaon ng pasensya, lalong-lalo na po yung mga motorista natin. Dahil sa sitwasyon po natin na palaging traffic at yung pong ibang ating mga kalsada talagang dahil araw-araw umuulan, bumabaha, yung ang kalsada po natin ay nagiging bako-bako talaga. Opo, so magbaon po tayo lagi ng pasensya. Magbaon po tayo lagi ng pasensya. Opo, dahil araw-araw po na tayo nakakaranas ng sobrang traffic. Laban-laban lang lagi. Ganun din po. So, yung pong ating mga kaibigan dito po sa Calabarzon. Aba, nagkita naman kami kanina ni Idol Sunny Illustrate. Diyan po sa lugar ng Moonwalk. Talagang ito pong si Mr. Sunny Illustrate, bagamat nagkakaedad na, yung pagtutulong niya sa tao, tuloy-tuloy. Opo, isipin nyo po na yung isang OFW talagang nangangailangan ng tulong, ay inaalalayan po ng ating kasama na ito pong si Idol Sunny Illustrate. At siyempre, dito po sa atin mga kaibigan, dito po sa lugar ng Mono, kanina nagkaroon po nung bigayan po nung birthday cash gift. Diyan po sa lugar ng Barangay Moonwalk na umabot po ng ay talaga naman na maganda po yung distribution, Wala pong ulan-ulan, tuloy-tuloy po ang serbisyo ng lungsod ng Paranaque. Sa panguna po ng ating butihing Mayor Eric Olivares, kasama po ang kanyang butihing may bahay na ito pong si Ma'am Eileen Olivares. Siyempre kasama po ang masipag at talaga naman na walang kakupas-kupas na serbisyong Esplana. Ito pong si Consial Tin Esplana, kasama po ang butihing Consial Rico Gole. Yung pong ating mga senior citizen,
sa 16 na barangay ng lungsod ng Parañaque ay halos lahat na po sila nakakuha noong tinatawag na cash gift, birthday cash gift dito po sa lungsod ng Parañaque. Opo, tuloy-tuloy po tayong nag-cover, ano? Tuloy-tuloy po nag-cover ang pamunuan ng Public Information Office sa panguna po ng butihing officer in charge na ito pong si Mr. John Alano. Opo, siyempre kasama na rin po ang iba't ibang departamento ng ating lungsod, lalong-lalo na po itong Office of Senior Citizen Affairs o yung pong OSCA sa pamuno po ni Ma'am Linda Salazar. At siyempre kanina nakakasama rin po natin ito pong sa head ng City Civilian Unit na ito pong si Mr. Joey Rogacion. Opo, na talaga naman kahit anong oras, kahit anong araw, ito pong CISO sa panguna po ni Mr. Joey Rogacion ay tuloy-tuloy po ang pagsiservisyo kasama na po yung pamunuan ng Imbawden. At siyempre yung pong usapin sa Consumer Welfare Office naman ng City Government of Parañaque po sa panguna po ni Ma'am Alcaraz naman, na kung saan sa kasalukuyan ay tila nagkakaroon po ng pagtaas ang presyo ng mga bilihin. At siyempre lalong-lalo na po yung usapin sa presyohan ng bigas, ano? At siyempre yung po mga pangunahing pangangailangan, yung po tinatawag na basic commodities ay talaga naman pong patuloy na tinututukan po sa bawat palengke dito po sa lungsod ng Parañaque. Siyempre kasama na rin po yung pamunuan ng sa buong Metro Manila. Po kasi halos hindi rin po malaman talagang tag-ulan na nga, tumataas pa po ang presyo kasama na po yung sasapin ng krudo at gasolina. Diba? So ang nagiging problema talaga, no? Yung pong sasapin ng basic commodities na yan, marami na pong nangakong mga nanungkulan dyan pero hindi talaga nahirapan na kontrolin. Dahil nga po sa may nagsasabi na manipulado po ang presyuhan, lalong-lalo na po dito sa usapin ng presyohan sa usapin ng bigas, na hanggang ngayon ay hindi pa rin po nakakabili ang ating mga kababayan na murang bigas sa palengke. Yung tinatawag na NFA rice, dahil ito po ay bawal na. Bawal nang ibenta sa merkado dahil maapektuhan daw po yung mga yung po mga nag-aangkat ng bigas na kung saan sila naman po ay binigyan ng sila po ay binigyan ng authority para mag-angkat. Pero ang problema, ito po ay dagok doon po sa ating mga nasa laylayan ng lipunan dahil once in a blue moon na lang nakakabili ng murang bigas sa pamagitan po ng kadiwa. Opo, yung pong nagpanukala dyan sa importasyon ng bigas na yan, dapat kutusan eh. Di ba? Opo, isipin nyo po ang presyo ng bigas, 45, 46 pataas. Samantalang kapag National Food Authority ang nagbibinta o NFA, kaya naman po sa halagang 25 pesos per kilo. So, ibig sabihin, kung gugustuhin, kaya naman po talagang ibaba. Opo, pero ang problema, doon po sa mga so talagang sana bahala na po sa inyo si Lord. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:21 ng gabi. Mr. Chairman, Patalastas, please. Yours in public service.
bayan ng educated. Yan ang bisyon natin sa bayan ng Parañaque. Kaya mayroon tayong 2 ospital, health center sa bawat barangay para healthy ang mamamayan. Maraming paaralan, student assistance programs para educated, hindi na pag-iiwanan ng iba. Bayan ng healthy, bayan ng educated. Yan ang bisyon natin sa bayan ng Parañaque. Nurse Teacher Mayor Eric po. Nurse Teacher Mayor Eric. Yours in public service. Sabi nila, masaya daw ang kalahating tira ng E. Sabi nila, masaya daw ang kalahating tira ng E. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga. Drugfreeworld.org. Oo, boy, dito mismo, pare. Sabi nila, hindi raw mauwi ang marijuana sa mas malalakas na mga droga. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa marijuana. Drugfreeworld.org. Sabi nila magkakaroon ako ng ligtas na high. Sabi nila ligtas ang high sa mga sintetikong droga. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga sintetikong droga. Drugfreeworld.org. Tayo po ay muling babalik. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:26 ng gabi.
Opo, so tayo naman araw-araw nag-iikot sa kahit saan naman nakakaikot naman po tayo, lalo na po doon sa mga barangay level Makikita po natin ay talagang yung pong mga nagnanais na magserbisyo sa bayan doon po sa atin mga barangay ay makikita po natin na talagang napakarami na pong marami na po talagang poster doon po sa kanilang barangay. Yung pong iba't ibang mukha, iba't ibang sizes ng mga tarpaulin na kung saan ramdam na po natin na talagang yung usaping politika sa barangay ay talagang nagsisimula na. Dahil sa October 30, ay magkakaroon po tayo ng barangay eleksyon. Opo, so makikita po natin na ito pong mga nakaupo ay talagang matagal-tagal po silang nanilbihan bilang mga punong barangay o punong lingkod bayan o kaya mga barangay kagawad na kung tutusin, yung pong mga nakaupo actually ay talagang 100% na sila po ay kilala na doon po sa kanilang nasasakupang barangay. Opo, so sa panahon ngayon siguro kung ako lang tatanungin kung ako lang po ang tatanungin, yung pong mga nakaupong barangay official ay sa usapin po ng pagpapagawa sa usapin ng postering ay talagang sabihin natin na kahit wala po silang poster, kilala na. Kahit wala po silang tarpaulin, kilala na. Unlike po doon sa mga nagnanais pa lang na manungkulan, kailangan talaga po nilang magpagawa ng tarpaulin dahil talagang dapat silang makilala. Opo, kaya lang, palibasa nga po yung mga nakaupo, siguro naninigurado din na bagamat sila po ay kilala na doon po sa kanilang nasasakupan, ay talagang nakikipagsabayan pa o kaya nauna pa sila para magpagawa ng tarpaulin. Total, sa akin naman, total, pera naman nila yan na ipinagagawa, so nasa kanila po yan. Opo, kaya lang ang question, kung ikaw po ay nakaupo na, in my side hindi na po batayan yung pong poster. Diba? Kasi ang batayan naman sa kandidato, hindi naman yung pagandahan ng ngiti, pagandahan ng poster, palakihan ng poster. Sa aking pagkakaalam, kung ikaw po ay talagang nakaupo na, hindi na po yun ng batayan. Ang batayan po ng ating mga kabarangay, yung pong panunungkulan mo, yung serbisyong ibinigay mo, habang ikaw po ay nakaupo bilang barangay kagawad, o kaya punong barangay. Opo, at ang nakikita po natin, karamihan. Nakikita po natin karamihan, yung pong mga dating sangguniang kabataan o kaya dating sangguniang chairman o SK, ay sa ngayon, sila po ay nagpapalaot na po sa politika. Sila po ay tatakbo ng barangay kagawad. Opo. Marami pong nakikita natin na yung pong sangguniang kabataan chairman, sila po ay tatakbo na bilang barangay kagawad. At yung iba pong sangguniang kabataan na kagawad, tatakbo rin po sila ng kagawad. So, wish ko lang na sana po yung mga kagawad na ito, yung mga kabataan na nagsimula po sa kanilang panunungkulan, bilang sangguniang kabataan, sana sa pagpasok po uli nila ng panibagong yugto ng kanilang karera sa politika, sana ang batayan ay yun na pong performance, yung pong serbisyong ibinigay na nila sa kabataan. Opo, ngayon, nagrarambul-rambulan na talaga
parami ng parami, bawat barangay, minsan may 3, may 4, may 5 pa nga, hindi po ito magandang palatandaan kung ako lang ang tatanungin. Opo, kasi yung pong iba, doon po sa barangay, wala pong lumaban. Wala pong nagpaparamdam. Halimbawa na lang po dito sa Barangay Vitales, ng Barangay Vitales ng Parañaque, sa kasalukuyan, batay po doon sa inisyatibong ating nalalaman, wala pong kalaban, ito pong si Barangay Captain Alexander Alvarez. Opo, so in short, kung wala pong nagnais na labanan, ito pong punong barangay, alam na ng kanyang performance, nang siya po ay nanunungkulan, ay talagang the best. At wala pong nagtangkang lumaban ngayong darating na barangay eleksyon. Palakpakan po natin. Opo, kasi yung pong Barangay Vitales, every now and then naman, tayo po ay nakakapunta dyan, every now and then tayo naman po ay nakakapag-courtesy call. Diyan po sa butihing Barangay Captain, ito pong si Alexander Alvarez, ay ang kanya pong serbisyo ay talagang sapat doon po sa kanilang mga kabarangay. Maganda po ang kanilang performance. Opo, sa dating ito po ay hindi kalakihan ang nito. Hindi po kalakihan ang budget ng Barangay Vitales dahil ito po ay maliit lamang. Sa buong barangay ng lungsod, ay ito po ang pinakamaliit na barangay. Opo, pero pagdating sa mga sasakyan, ay talagang puro bago ang sasakyan nila. The best. At ganun din po doon sa usapin ng environmental, sa usapin ng kalinisan, sa linis ilog, sa linis kalsada, ay talagang makikita po natin ito pong serbisyo diyan po sa Barangay Vitales. Kung ikaw ba naman ay taga diyan, kung ikaw ba naman ay kagawad, na alam mo naman na talagang ang ginagawa ng inyong kapitan ay talagang napakaganda, mas maganda talagang wag na pong labanan kaysa masayang lang po ang inyong pera. Di ba ganun lang talaga kasimple. Pangalawa, ito pong nalalaman po natin, ito pong Barangay San Isidro. Sa lungsod ng Parañaque pa rin ito dahil hindi na muna tayo lalayo. Dahil, bakit kailangan mo pang lumayo kung mayroon lang naman dito pwede natin gawin example? Halimbawa po, dito sa Barangay San Isidro. Opo, dito sa Barangay San Isidro, ay malaki po ito, in fairness. Malaki po itong barangay. Opo, dito sa lungsod ng Parañaque. At ang kapitan po rito, ay ito pong si Noel Haplos. Nagtataka lang po ang inyong lingkod dahil malaki po ang Barangay San Isidro, pero sa kasalukuyan ay wala rin pong nagtatangkang magpakilala. Wala rin pong nagtatangkang lumaban bilang punong barangay sa Barangay San Isidro. Opo, pero napakalaki po yung barangay at marami pong tatakbo bilang barangay kagawad. Marami pong tatakbo bilang barangay kagawad. Opo, pero pagdating sa kapitan, ay wala pong nagtatangka hanggang ngayon. So in short, malinaw na yung serbisyong binigay nitong si Kapitan Haplos ay talagang sapat doon po sa panlasa ng kanyang nasasakupan, ganun din po sa panlasa ng kanyang mga kasama diyan po sa Barangay San Isidro bilang mga serbisyo o public servant naman diyan po sa nasabing barangay. Opo, so hindi ko masyado
Actually, ang hindi ko po ramdam, diyan po sa San Isidro, yung pong performance ng sangguniang kabataan. Hindi ko po ramdam. Hindi po katulad dito sa Barangay Baclaran. In fairness yung pong Barangay Sangguniang Kabataan o SK Chairman ng San Isidro ay tila hindi ko po talaga ito ramdam eh. Hanggang ngayon hindi ko talaga kilala ang Barangay Chairman yung Sangguniang Kabataan Chairman ng San Isidro. Pasensya na, talaga hindi ko alam eh. Hindi ko kilala eh. Opo, so siguro hindi natin alam kung anong mga proyekto ang kanyang nagawa sa mga kabataan. Baka yung mga proyekto niya ay pangilalim dahil hindi po natin masyado nababalitaan, o kaya yung kanya mga proyekto naman sabihin po natin silent mob, o kaya hindi ko alam kung mayroon. Opo, kasi nung nakaraan, nabanggit ko na nga po yung performance level sa usapin ng pagsiservisyo sa bayan, sa usapin ng sanggunian, pagdating sa Baclaran, talagang feel na feel natin. Opo, isa na rito yung performance ng sangguniang kabataan ng Baclaran, yung pong pagbibigay ng scholarship o yung financial assistance doon po sa mga kabataan na nag-aaral sa iba't ibang kolehiyo dito po sa Metro Manila. Nagbigay po ito ng financial assistance Sangguni ang kabataan lamang yan. Bakit yung iba hindi kayang magbigay? Nasaan kayo? Opo, nasaan po yung ibang sangguniang kabataan na mayroon naman po kayong pundo? Bakit hindi nyo po kayang gayahin ang ginagawa ng sangguniang kabataan ng Baclaran? Di ba? Hindi makaya, hindi nila kaya yata. Hindi natin alam kung saan napupunda-pundo. Opo, ganun din po sa sabihin ng mga paliga. Ang Baclaran ay talagang sulit. Ang mga sulit yung pong kanilang mga paliga. Ganun din po yung approach nila doon po sa mga kabataan na talagang bagamat ang Baclaran ay ang mga kabataan ay talagang makukulit, pero hindi nagpapaiwan ito pong sangguniang kabataan ng Baclaran. Lilinawin ko doon po sa ating mga kababayan, hindi ko po lubos nakilala itong sino ba ito? Itong si Rachel, kita nyo na, hindi ko tuloy maalala yung pangalan kasi hindi kami bihira kami magkita ni Garcia ba yung SK Chairman ng Baclaran? Di ba? Talagang nakikita po natin sa kanilang mga activities, tuloy-tuloy. Pero yung ibang barangay na malalaki po ang kanilang pundo, tahimik na tahimik. Siguro pati yung pundo, tahimik din. Tahimik din na nawawala sa kanilang tresurera o tresurero. Kasi lilinawin po natin ang pundo ng sangguniang kabataan ngayon ay hiwalay na po. Hindi na po ito dumadaan doon po sa barangay, sa punong barangay at saka doon sa barangay Kagawad. Hindi na po ito dumadaan. Diretso na po ang pagkakalam natin, diretso na po sa account ng sangguniang kabataan sa bawat barangay. So in short, siyempre may naman po sila, may council, dahil yung mga sangguniang kabataan Kagawad, mga mambabatas po yan ng mga kabataan. Sangguniang kabataan. So may sarili po silang council naman, na siyempre pinag-uusapan din ko ng mga proyekto. Kaya lang, alam nyo naman ang mga kabataan, hindi pa talaga yun ang focus nila magserbisyo, at hindi rin nila alam masyado na ang kanilang pundo ay maaaring nauubos lamang baka sa pamagitan ng manipulasyon pa naman ng punong barangay o kaya ng sangguniang chairman. Time was on my side when I was running down the street. It goes to bang, bang, bang. Suitcase and an old guitar and something really occupied
Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:41 ng gabi. So doon po sa ating mga kaibigan na nasa online, regards ko po kayo sa panguna po ni Professor John Matundan, and of course, ito pong si Naid Ojel Orel. At ganun din po itong si Hel Pilula. Tama po po, Christian Sebastian, regards ko po kayo. At ganun din po itong si Rian Austria. Po ng Cotton Echo. Aba, talaga naman. Medyo ano lang po ang ano natin, ano. Medyo malabo ng konti. At ganun din po itong si Ruel Cross. Regards ko po kayo, ha. At ito pong si Ronnie Balderramos. Po, ito pong si Ronnie Balderramos. Ito po ay isang alagad ng Panginoon. Ano si Pastor Ronnie Balderramos. Regards ko po kayo. At ito po sa Barangay Munwok. At siyempre, ito pong si Palmira Janet Ardiliano is watching. Po, regards ko po kayo at magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kababayan, gusto po kasi natin linawin na ito pong barangay election, napakahalaga po ito, napaka-importante po ito sa lahat. Opo, kasi hindi po ito katulad ng presidente na every now and then, once in a blue moon po natin nakikita, once in a blue moon na pwede makapunta sa ating barangay. Opo, ganun din po sa mga senador o vice president na talagang halos natatapos ang kanilang termino, hindi po nakikita sa ating barangay. Ganun din po itong mga senador, ganun din po Kasi hindi po nila trabaho na ikutin ang buong barangay. Hindi po nila trabaho. Opo, hindi po katulad ni Senador Bongo, kapag nasunugan po sa inyong barangay, talagang nakakarating. Opo, si Bongo lang yon. Pero po yung iba, kahit siguro araw-araw kayo masunugan, ay hindi po yan nakakarating. Opo, kasi may mga dahilan yan iba't ibang linya yan Sasabihin nila, hindi ko linya na pumunta sa nasunugan. Oo, di ba? Hindi nila linya na magpunta doon sa mahihirap. Oh, di ba? Ang linya ko pumunta doon sa mga first class hotel, yung mga 5-star hotel para makipagkwentuhan kay kumpare o kaya doon sa mga negosyante. Oh, di ba? Pero itong si Senador Bongo, umulan man bumagyo, kapag naka-schedule ang pagpunta nila doon sa barangay, doon po sa mga biktima ng kalamidad, lalong-lalo na po ang sunog, umulan man bumagyo o kaya magkaroon uli ng sunog, talagang dumarating ito pong si Senador Bongo. Palakpakan po natin yan. Opo, kasi sabi nga po ni Senador Bongo, ang serbisyo ko ay magserbisyo. Oo, dahil bagamat hindi tayo kilala nitong si Senador. Opo, hindi tayo kilala niyan. Oo. Bagamat yung kanyang media handler medyo nagpapasaway, opo, pero itong si Senador Bongo, kaya tayo nababanggit natin ito dahil noong mga kapanahonan ni Senador, ni Pangulong Duterte, hindi pa po siya senador, talagang nagpupunta na po doon sa mga nasunugan. Palakpakan po natin uli. Ilan po ang senador natin? 24. Yung 23 nasaan? Ay wag na natin hanapin yan. Bahala na sila sa buhay nila. Di ba? Basta ako pil na pil ko, bagamat si Senador Bongo Bisaya, baga, talagang yung puso niya, yung pagsiservisyo sa bayan. Po, bagamat, sabi nga po nila, pag pupuntas doon sa mga nasunugan, medyo may konting drama, medyo may konting papansin, kasama itong kasing pogi ko at kasing ganda ng lalaki na ito pong si Philip Salvador. Kapag nagsasalita ito si Bongo, sumisingit itong si kahawig ko. Huwag nyo nan ibulong kay Philip Salvador, baka kaltukan tayo, ha? Maganda po ang kanilang presentasyon. Gusto magbigay sila ng aliw doon po sa mga namumroblema, doon po sa mga nasunugan. Kaya, kahit sa dami ng tao, kahit walang sabihin natin na masikip, ito pong si Senador Bongo, nagpapasyot po ito, nagdadala po ito ng bula
sabay pinamimigay doon po sa mga nasunugan. Bagamat paminsan-minsan may pambubula rin itong si Bongo, pero at least totoo na siya po ay nagsiservisyo sa bayan at may dalang biyaya o bitbit doon po sa mga biktima ng sunog. Nang pumunta nga po nung nakaraang, hindi ko po masyado kung Biyernes o sa Huwebes yun, nang pumunta po rito sa Villanueva Basketball Court o Covered Court, talagang makikita po natin, yung pong mga nasunugan, libreng pagkain, Jollibee, may pinarapol na bisikleta, may libreng tawag dito yung food pack, may libreng damit, at higit sa lahat, may bigay pa ng galing sa Department of Social Welfare and Development NCR na financial support. Pero talaga pera. Palakpakan po natin yan. O, di ba? Kaya lang yan, kay Senador Bongo. So palakpakan po natin. Opo, so hindi niya sinasabi, hindi niya kinakatwiran na siya po ay, ang trabaho niya lang talaga ay tagagawa ng batas. Lehislatura yan Senador po yan Senate of the Philippines. Ang trabaho po nila ay gumawa ng batas. Opo. Kaya, bagamat hindi niya obligasyon na pumunta sa mga nasunugan, nagagawa niya po ng paraan. Una, yung physical o personal na pakikiramay nandoon na. Pangalawa, yung tulong na naibibigay niya sa mga tao. Opo. Ang tanong, para-parehas naman ang budget ng mga senador niyan, bakit si Senador Bongo nakakatulong, pero po yung iba ay hindi? So, ito po ay napag-usapan lang po natin dahil dito sa usapin ng barangay level, yung pong mga barangay kagawad po natin ay tagagawa po ng batas yan. Yun naman po ang trabaho nila. Ngayon, kung sakaling mabait-bait ang kanilang punong barangay, ay bibigyan po sila ng tinatawag na committee. Halimbawa, Committee of Peace and Order, Committee of Structure, EMPRA, di ba? Pagkatapos Committee Health Committee, o kung ano pa pong ibang committee na yan, siyempre bawat committee may pundo. Opo, ngayon, kung yung pong mga committee nila ay hindi po gumagana, pero may budget, ang tanong, saan napupunta po yung budget? Opo. Ako, atin na lang Ang inyo pong lingkod ay tila nakakaikot din po sa mga barangay. Dito na lang po sa usapin ng Barangay Anti-Drug Abuse Council or BADAC. Bawat barangay po dyan ay may mga pundo o budget. Alam po natin yan Kapag magkaroon po tayo ng comparison, doon po sa mga barangay ay nakakapag-budget ng 1 million. Ang ibang barangay, 700,000. Ang iba, 500,000. Ang iba, 200,000. Depende po doon sa na-aproban ng kanilang budget o kung yung kaya ng kanilang budget. Opo. Pero pagdating sa performance, sa usapin ng pagpoprotekta o doon po sa usapin ng programa, sa usapin ng ipinagbabawal na droga, mas maganda pa po yung performance ng mababang budget kaysa may malaking budget. Opo, ang iba, tuloy-tuloy po na nagkakaroon ng tinatawag na Community-Based Rehabilitation Program or CBDRP, samantalang yung iba, once in a blue moon pa. At ang mahirap po rito, sinasabi nga po may committee. Kasi po yung komposisyon po ng Barangay Anti-Drug Abuse Council or BADAC, mula po yun sa punong barangay, sa assistant, hanggang po doon sa peace and order, hanggang po doon sa tinatawag na committee of advocacy,
talagang totally package po yan, package eh. Maganda po ang package niyan eh, batas po yan eh. Na nakapaloob po yan doon sa 1965, sa 1965, o itong tinatawag na dangerous acts naman, talagang nandiyan na po. At ang nakakaawa rito, direktahin ko po kayo. Halimbawa, may nasa PDEA drug watch list, more or less, 500 PDEA drug watch list doon po sa barangay. Minsan may 1,000 pa nga eh. May 1,500 pa nga po eh. May poser na 10, may poser na 30, may poser na 50. Pagkatapos nagsimula nung tinatawag na CBDRP, minsan 3 or 4 lamang. Oo, di ba? So kaya po ito sinasabi natin, opo, kasi hindi sapat ang kanilang kilos at galaw. Daming kuskus balungos. 'Di ba? Pagkatapos yung iba imbis na magtrabaho, tumulong, tatakutin ka pa. Oo, 'di ba? Batid po natin na ang sakripisyo ng mga tao sa baba na yan, lalong-lalo na po yung mga utosan, talagang sobra-sobra. Opo, pero naman, yung humahawak ng budget, ayaw ilabas ang budget. Paano naman makakakilos ng maigi yung, sabihin po natin, yung may hawak ng badak, kung wala naman pong binibigay na budget, kahit pag-ikot doon sa mga house to house, ayaw bigyan ng magandang allowance man lang o pagkain o ano, hindi talaga mangyayari na magpo-prosper yung programa sa droga. Puro compliance ang nangyayari. Oh, di ba? Compliance. Pagdating sa dulo, yung mga nagagamit tuloy-tuloy. Oh, sana pagdating ng wish ko lang sana pagdating ng panahon, magbago ang ganyan sistema. Pangit. Di ba? Sipin mo, tuturuan ka, gagawin mong non-residents. Tuturuan ka na i-enrolled. Pagdating na po doon sa usapin ng totoong galawan sa barangay, yung naka-enrolled, hindi nga makita kahit niya nino. Di ba? Paano naging enrolled na hindi nga nakikita ni anino? Di ba? Compliance lang. Kita mo na yan, talaga naman tayo minsan-minsan gano'n na nangyayari. Kasi gusto natin, gustuin natin na yung salamin na nakikita natin, gusto natin i-probe. Opo. Kaya nangyayari hanggang ngayon, yung droga, tuloy-tuloy pa rin ang paglalaganap. Kasi una, yun mga user, imbis na unahin yung poser, na matitigas ang ulo, hindi, ang inuuna lang, yung mga hindi pa gumagamit. Na nakikipagtulungan doon po sa mga barangay official o kaya doon sa kapulisan. Pero yung mga talagang gumagamit, kahit 10 bisis ka pumunta sa kanilang bahay, hindi nakikita. Kasi pag malayo ka pa, sabihin wala. Ang totoo niyan, nandiyan lang sa tabi-tabi. Yung iba nga, kamag-anak pa yata di ba? Talagang ganun. So, yan po ay isa pa lang sa usapin ng dapat gawin ng mga barangay official doon po sa kanilang nasasakupan. Opo. So, sana maging klaro po ito na sa bawat barangay, panawagan po natin sa buong bansa na kapag ang bilang o kaya yung galawan doon po sa loob ng kanilang barangay ay talagang talamak ang ipinagbabawal na droga, may tuturing po natin ito na isang batayan na po ito para yung pong mga nakaupo ay wag na po nating iboto. Wag na po nating iboto. Opo, kasi ang sabi nga po ng dating undersecretary na ito pong si Martin Dinyo,
ang pinakachismosong tao sa barangay ay ang kapitan. Yung po ang sinabi, malinaw eh. At ganun din po siyempre, kung yung kapitan, chismoso, siyempre yung mga kagawad niyan, chismoso na rin. So alam po nila yung galawan doon po sa kanilang barangay. So ang tanong, ang tagal na po ng programa ng Barangay Anti-Drug Abuse Council or BADAC, matagal na po itong ipinatutupad, lalong-lalo na sa panahon ni Pangulong Duterte, ang tanong, bakit ganun pa rin po ang nangyayari? Hindi po natin ito pwedeng sisi sa iba. Kaya kayo pumasok bilang barangay opisyal, sana yung pong mapanganib na galawan, diyan po sa inyong area of responsibility naman, sana magawan nyo po ng paraan. Diba? Sana magawan po ninyong paraan na talagang kung may mga PDEA na sa PDEA drug watch list na yan, dapat magawan po nyo ng paraan na sana yung matitigas ang ulo na yan, o kaya yung hindi nagpapakita na yan, isurrender nyo lahat sa PDEA. Oo, di ba? Dahil ibinigay sa inyo yung mga nasa listahan na yan, kung hindi nyo kaya, ibigay nyo po doon sa kaya. Hindi yung ang programa, imbis na programa na matapos ang problema sa droga, ang programa ay nagiging pinagkakapirahan na lang. Di ba? Minsan tatawagan ka pahingi ng allowance. Kahit wala namang ginagawa sa barangay, gusto magkaroon ng allowance. Di ba? Kahit hindi naman nagpapasilitate o hindi naman tumutulong, hindi naman tatawagan, bigyan mo kami ng allowance. Di ba? So magtatanong po kayo, bakit nasabi ko 'yan? Ang inyo pong lingkod ay nagi pong facilitator ng CBDRP dito po sa lungsod ng Parañaque. So balibalik na rin po natin ang mundo, alam ko po ang nangyari sa baba. Kaya nga po ano nyo pong lingkod, ang nagkaroon lang po ng magandang performance, isa sa nagkaroon ng performance sa usapin ng ipinagbabawal na droga, yung pong sa usapin ng programa na yan, ang pagkakalam ko, yung pong Barangay Munwok. Opo, kasi ito pong Barangay Munwok, 2015 po na interview ko dito, yung pong kapitan na si Roberto Obit Alano tungkol po sa ipinagbabawal na droga. Kung siya po ang tatanungin natin, kung babatayan po natin ang performance nito sa usapin ng ipinagbabawal na droga, ang Barangay Munwok ang isa sa may pinakamaraming nag-graduate sa usapin ng CBDRP, sa usapin ng Balay Silangan, sa usapin ng aftercare, ang Barangay Munwok ang may pinakamaraming nagtapos. So mataas po ang performance ng Barangay Munwok dito po sa usapin ng BADAC. Yun po ang malinaw dyan. At nang siya po ay ma-interview ko noong 2015, ang sabi niya sa aking pag-upo, gagawan ko ng paraan na magkaroon ng tinatawag na Barangay Reformatory Barangay Reformatory Building. Kaya magkaroon po ng tinatawag na holding. Magkaroon po ng tinatawag na barangay holding facility dyan po sa kanilang nasasakupan. So ngayon, dahil medyo hindi nga po talaga madali yan, 2015, at ito po ay nagkaroon ng kaganapan o katuparan ngayon 2023. Mayroon na po silang sarili. Opo, so mayroon na po silang sariling matatapos na. So kapag matapos na po yun, ang Barangay Munwok mismo ay doon na po mismo doon na mismo magkakaroon ng holding facility na doon na po pagagalingin yung pong mga na-involved sa droga, doon na po mismo sa kanilang barangay level na po. So out of 16 barangay, ito pong Barangay Munwok lang kasalukuyan ang magkakaroon na. Palakpakan po natin yan. Opo, ito pong si Obet Alano
Kaya ako po ito nabanggit dahil marami naman po akong nai-interview sa iba't ibang barangay outside Metro Manila, sa lugar ng Cavite, Laguna o sa ampang lugar. Palagi tayong nakakapag-interview tayo sa mga kapulisan, sa mga barangay at sa mga LGU naman, nakakapag-interview tayo tungkol sa usapin ng droga. Opo, yun ang totoo naman yan. Opo, kaya lang ito pong si Obit Alano, ito pong si Roberto Obit Alano, ito lang po ang may prinsipyo na talagang gusto niya na maayos ang kanyang nasasakupan. Opo, kaya lang, sabi nga po nila, kapag may kalakasan ka, may kahinaan din. Totoo yan na ito nga, sinasabi na nagkaroon ng kontrobersyal. Opo, dahil ito pong si Roberto Obit Alano daw, dahil ito po ay magandang lalaki, ay tila marami nagkakagusto. Iyon po ang naging problema. Opo, so sabi nga po nila, may mga nagkakagusto, sinabi nila ibabaero daw. Opo, paano naman magandang lalaki pagkatapos kapitan pa? Kung may nagkakagusto sa'yo, tao ka lang naman. Di ba? Mabuti kung si Obet katulad ko na kahit maghubad ka pa dyan, talagang hindi kita papansinin, bagkus tatakbo pa po ako. Di ba? Siyempre, magandang lalaki yung tao, kung may nagkakagusto, personal na issue naman yan, di ipaubayan na natin dun sa nagkakagusto at saka, di ba, personal issues na yan na hindi na dapat sabihin po natin na wag na natin ipihit sa usapin ng toilets. Wag na natin patulan masyado sa usapin ng marites. Kung siya po ay magandang lalaki, asis niya yun Yun naman talaga ang totoo. So kung ano pang ibang isyo, ayaw ko na pong patulan yan dahil siyempre, yung naging isyo, malamang, kaya nangyari po yun, malamang, gagamitan na po talaga yung isyo sa usapin ng politika. Opo, yun ang nangyari. Habang magandang lalaki ka, yung may mga gustong tumakbo, gagawa ng paraan para, sabi nga, para pisain, o kaya, sabi nga nila, talagang tirisin. Tirisin natin niya para pagdating ng barangay election, may issue siya na talagang maaari siyang matalo. So, doon po sa atin mga kababayan para naman sa malayang pamamahayag, para po doon sa peer, and sabi nga po nila, yung wala tayong kinakampihan, total, may contact number naman tayo, pwede naman po tayong tawagan, pwede naman po tayong i-chat, o pwede tayong ipahunting. Nandito naman po ang inyong lingkod. Pwede po tayong, pwede po kayo magpa-interview sa akin, libre. Para malaman po natin yung mga kadahilanan, kung ikaw ay dating nakaupo, halimbawa, naka-9 na taon ka na, naka-8 taon ka na, tatakbo ka uli, samantalang yung barangay mo hanggang ngayon talagang walang nangyayari, pwede mong ipaliwanag ang dahilan. Di ba? Halimbawa, ang pundo ng inyong barangay, malaki. Pero yung mga projecting activities nyo naman sa barangay ay hindi ramdam ng kanilang nasasakop, ng inyong nasasakupan, libre po kayo magpaliwanag. Libre. Di ba? Para sa malayang pamamahayag. Pre-opinion. Di ba? So, pwede po kayo magpa-interview sa akin. Pagtsagaan nyo nga lang dahil ang gamit ko po ay hindi kagandahan.
Oh, pero kapag maganda ang report nyo, talagang maganda ang resulta ng ating interview. Oh, pero kung walang performance, low performance, kahit anong ganda ng gamitin natin na camera, kahit yung pangmabigatang camera o pangmalakasan, kapag ikaw ay walang nagawa sa barangay, ay talagang hindi sasang-ayon sa iyo yung camera. Oh, di ba? So, di ba? Marami diyan yung gusto at saka ganito. Matagal na rin po tayo sa ganitong sa ganitong sitwasyon. Kapag ang mga barangay opisyal, kahit hindi barangay opisyal, halimbawa, mayor, vice mayor, mga konsyal o ano pang mga gobernador na yan, nahalata namin, kapag malapit na po ang eleksyon, ay may mga nagpapa-interview. Maganda magpapa-interview yan. Opo, pero kapag sila po ay nanalo na, sa kalahatian na ng kanilang pagsiservisyo, talagang mahirap hagilapin. Ayaw magpa-interview. Opo, kasi kapag sila po ay nanunungkulan na, ay malaki na po ang kanilang responsibilidad sa bayan, sa tao. Kung noong sila po ay nangangampanya na, marami pong mga pangako yan sa tao na hanggang pangako lamang. Opo. Ngayon, gusto po natin alamin kung bakit yung mga sinasabi nila hindi pa nangyayari. Kaya po sila hindi na nagpapa-interview, nagtatago na lang. Opo. Kasi pag pumunta dyan, halimbawa, mga isang mamamahayag, sabihin mo, wala, umalis. Pagkatapos sabihin iabot mo na lang to sa kanya, sabihin mo, saka na kami magpa-interview. So, gano'n, marami, paulit-ulit yan. Copy-copycat lang ang mga dahilan para pararihas. Opo, kaya sana naman, doon po sa mga nakaupo, kung talagang wala po kayong ginagawang masama, maganda naman po ang inyong performance, magpa-interview po kayo kahit quarterly. O kaya, quarterly, ibig sabihin sa isang taon, mga 4 na bisis, pwede na po yun. Pero kung natatapos ang iyong termino, patago-tago ka, ay tablahan na tayo. Hindi na rin po kita i-interview ngayong eleksyon kasi baka mambiktima ka na naman, nakakatakot. Di ba? Nakakatakot kapag nung nakaupo ka, ayaw mo magpa-interview. Ngayong patapos ang iyong eleksyon na naman, gusto mo naman magpakita ng gilas, mahirap naman yan. Dapat maging fair po tayo. Pwede po ba yun? Kasi marami po tayong kilalang ganun Opo, pero yung po mga sa kasalukuyan, na wala pong kalaban, dito lang sa Parañaque, ang talagang every now and then na nakakausap, every now and then na tatawagan, at talagang maganda po ang kanilang performance, tingnan nyo, ngayon wala po silang kalaban. Ito pong si Barangay Captain Alexander Alvarez, ganon din po itong si Barangay Captain Noel Haplos. Wala po silang kalaban dahil wala po silang tinatago sa bayan. Wala po silang tinatago sa barangay, kaya anytime na interviewin mo, tanungin mo, mabilis pa sa 4:00 ang sagot nila dahil talagang totoo. Opo, di ba? So, yun po ang batayan natin. Dapat yung pong mga nakaupo, ang batayan ng mga naninirahan sa barangay, wag na po yung kasalukuyan sitwasyon. Batayan nyo na po yung kanilang panunungkulan. Halimbawa, nagsimula na silang nanungkulan noong 2017, 2018, 2019, o kaya 2020, o lalong-lalo na doon po sa panahon ng pandemic, dapat yun na po ang batayan ninyo sa performance nila. Opo, kasi kung talagang may magagawa sila, kung satisfied kayo, so walang problema di yun uli ang inyong iboto. Ngayon, kung alam nyo pong tagilid ang kanilang performance at nauubos naman po yung pera ng barangay, yung pong nagnanais na bagong mukha o gusto magserbisyo sa bayan, sana yung po ang bigyan nyo ng pansin. Opo, yung po ang maganda doon, bigyan nyo ng pansin yung pong mga bago. Dahil aanhin mo naman
Aanin mo naman ang isang bagay o isang sabihin natin na tinapay na masarap tingnan. Pero kapag iyon tinikman ay panis na pala. Panis na po ang kanilang serbisyo, paulit-ulit lang. Walang nangyayari. Pasensya na po kayo doon po sa atin mga kaibigan dahil ang tinalakay po natin yung tungkol sa usapin ng mga barangay official at ganoon din po sa barangay eleksyon na talagang kailangan po talaga na dapat tutukan po ito. Tutukan po natin ito kahit yung po mga ordinaryong tao naman, yung pong mga mas naman doon po sa barangay, magtulong-tulong po kayo na sana wag na po kayo magpadala lagi doon po sa matatamis na salita, lalong-lalo na po doon sa magagandang lalaki o kaya magagandang dilag na nag-iikot sa inyong barangay na halos hindi nga makaapak doon sa putikan. Opo, marami ang ganun May nasabi sa akin, yung mga iyan, pagkatapos ng eleksyon, hindi naman nagpapakita. Ngayong eleksyon na naman, nasa kalsada naman sila, nag-iikot. Opo, pagkatapos, marami na naman silang mabubula. Kapag sila po ay manalo, ay hindi na naman po nakikita sa sa kanilang barangay. Opo, ang tanong, sino ang may kasalanan? Yung mga taga-barangay o yung taga-ibang lugar? Opo, di ba malinaw naman, ang may kasalanan po dyan, yung mga bumuboto doon po sa ating mga barangay opisyal. Yun naman po ang malinaw doon. Okay. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang programa po natin. Anytime naman, kung may gusto po kayong klaruhin, may gusto kayong iparating, ay bukas po ang himpilan ng Parañaque Net Radio. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo. Siyempre, bago tayo magpatuloy, bibigyan po muna natin ng pansin ito pong mga nasa online. Ito pong si Chief Alberto Balonzo, Guiador, at ito pong si Nuni Martinez, at ganoon din po itong si Tino Castrense. Ayan, ito pong mabuti at nakita po natin, ito pong si Tino Castrense ng Barangay San Bali. Opo, actually, ito pong si Tino Castrense, nakasama po natin ito sa Parañaque Net Radio Hawak po nila dati yung pong Unit 5 ng Parañaque Net Radio na nakabase po dyan sa lugar ng San Bali, sa San Bali, Parañaque City, na kung saan sa kasalukuyan ay tila siya po ay napisil o napili na maging isang kagawad doon po sa isang partido dyan po sa San Bali. Opo, so tayo naman po ay naniniwala na ito pong mga baguhan sa politika, talagang sabihin po natin, dapat bigyan po natin sila ng pagkakataon na manilbihan. Opo, bigyan po natin ng pagkakataon. Opo, kasi yung mga kagawad naman, 7 kagawad po yan sa barangay. Ngayon, kung iyong isa nagtatrabaho, iyong 2 or 3 nagtatrabaho, at iyong pong 4 ay hindi, bakit hindi nyo po palitan? Palitan nyo na po. Lalong-lalo na po yung kagawad, nung during the pandemic time, instead na makatulong, inakabigat pa. Ito pong si Tino Castrense, nung during the pandemic time, ito po ay isa sa mga miyembro ng tinatawag na police multipliers ng lungsod ng Parañaque. So isa po ito doon sa mga nag-duty na tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng gabi, madaling araw, kasama po ito doon sa mga nag-iikot para yun ating mga kababayan ay sitahin o sabihin po natin na papasukin sa kanilang tahanan para makaiwas doon po sa usapin ng COVID-19. Kaya po ko naniniwala na sana yung po mga baguhan o sa politika, sana bigyan nyo po ng pansin. Salain nyo, sabihin po natin na tingnan ninyo maigi ang laban. Opo, wag po kayo mag-relay doon po sa sikat. Wag po kayo mag-relay sa magandang ngiti na katulad ko. Dahil baka bulahin lang po kayo niyan. Opo, magbatay po kayo, magbase po kayo doon po sa mga baguhan sa politika na talagang seryoso na sila po ay tutulong sa inyong komunidad o sa barangay. Opo, yun lang naman po ay isang pakiusap. Opo, so, bagamat kilala ko po ito si Tino Castrense, at hindi po ito nagbibisyo
hindi po ito umiinom ng alak. At hindi rin po ito, wala po itong ibang bisyo masipag po ito. Opo, pero wag lang po dumaan yung sexy at maganda. Iwasan nyo yan. Baka maging issue rin po ito katulad ng ating barangay captain dyan po sa Monwok. Kasi magandang lalaki din po itong si Tino Castrense ng barangay San Bali. Kung may magkagusto sa kanya, ano magagawa ng tao? Di ba mamaya magpakamatay pa yan, di kawawa naman. So mas magandang pakisamahan na lang. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo. Regards po natin itong si Atabay, Eleanor Samson Atabay. Regards ko po kayo. Ang ganda talaga ng ano nito. Maganda talaga ang pangalan nito. Ganon din po itong, ito pong si Kabayan, si Glinda Ramirez Katubay. Opo, ito pong si Glinda Ramirez Katubay. Ito po ay taga San Martin de Porres. Isa rin po ito sa CBDRP officer at may hawak po ng badak. Ito pong Barangay Anti-Drug Abuse Council. So, batid ko po na ito po ay alam niya ang kalakaran sa baba, lalo na po doon sa usapin ng mga nasa PDEA Drug Watch List, yung po mga gumagamit ng droga, nakasama rin po natin ito sa doon po sa usapin ng Balay Silangan na kung saan nakapagpag-graduate din po ang Barangay San Martin de Porres noong mga tinatawag na puser ng gumagamit ng droga. So, alam niya po ito, alam. Kaya alam niya po ang galawan at alam niya rin po yung mga nagpapasaway. Opo, so yun po ang totoo niya na. At ganoon din po, regards po natin itong IGMF, PCGS, si June. Regards ko po kayo ha. So bagamat hindi ko masyado maano yung ano nyo. Regards ko po kayo ay yun si Jordan Romy de los Santos. Regards ko po kayo. Lights, lights, lights. You see before Okay, so yung po mga nasa online ha, regards ko po kayo, lalong-lalo na po yung nasa Kuwait, ganun din po sa Saudi Arabia, maging dito po sa Hong Kong, regards ko po kayo ha. Yung po mga classmate natin na nagpapayaman dyan sa United Kingdom, sana magbato-bato naman kayo kahit star man lang, di ba? Di ba? Uso yung support, yung give star ba yun? So monetize na tayo. Kung may extra po kayo, hindi extra bari-bari ha, yung extra money kayo na malaki-laki naman, pwede kayo magbato ng star ha. So dito po sa ating programang Manibila ng Masondago at ganun din po sa personal FB page ng inyong lingkod. Suitcase and an old guitar and something to occupy my mind. You see Okay, doon po sa atin mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:19 ng gabi. Actually, dapat kasama po natin dito yung peace in order executive officer naman na si Sir Jun Hortilano. Pero unfortunately, hindi po siya nakarating dahil kanina umuulan din. Siguro bukas, baka sakaling makasama na po natin ito pong executive officer, ito pong XO ng Barangay San Dionisio na ito pong si Sir John Hortilano. At siyempre kasama po ang kanyang deputy, ito pong si ito pong si Sir Jerry Nolasco at saka yung isa pa siguro pwede. At saka siyempre regards po natin yung mga taga Barangay San Dionisio sa panguna po ng ating butihing Mayor Cap Pablo Olivares, and of course naman ito pong si Kagawad Chaninme Olivares, 10 ng kanyan makakasama dyan po sa Barangay San Dionisio. Di ba? Okay, so Mr. Chairman Patalastas, please. Yours in public service.
Ayan, so ang ating programa ay muli pong babalik. Dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:23 ng gabi. You see before At dadako na po tayo doon sa usapin ng kumustahan. Yung pong mga nasa online, si Hil Corel, regards po natin ng BFSTCI Riders Group. At doon po sa iba pang mga kasama natin na sa kasalukuyan ay hindi ko pa po nababate, regards ko po kayo. Lalong-lalo na po yung mga kasama po natin sa Paranaque Net Radio Worldwide mula po sa Unit 1, Unit 2, Unit 3 hanggang po doon po sa Unit 4 ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na media seminar and workshop naman sa darating na linggo sa ganap na alas 8 hanggang alas 5 ng gabi. Alas 5 ng hapon, diyan po sa Las Piñas City. Doon po sa mga interesado, sana mauna na po ang inyong pangalan dahil gagawa na po tayo ng tinatawag na certification doon po sa mga aatin sa darating na linggo. So, sana umatin po kayo dahil kailangan po ito para po tayo ay ma-recognize bilang mga lehitimong reporter and correspondent ng Paranaque Net Radio. At ganoon din po, siyempre tayo po ay buong puso nagpapasalamat sa Philippine Online Broadcaster Association or PUBA sa panguna po ng ating presidente na no other than Mr. Errol Consulta Dacami, the President of Philippine Online Broadcaster Association naman. it's good to be alive. At siyempre, doon po sa ating mga kaibigan na hindi na po nakakaalala, ay regards ko po kayo, yung pong ating mga kaibigan dito po sa Metro Manila, ganun din po dyan po sa lalawigan ng Camarines Sur. Siyempre, regards po natin, bagamat sinalanta po ng bagyo, ganun din po at tuloy-tuloy po ang pag-ulan. Siyempre, regards ko pa rin po kayo, lalong-lalo na po itong taga-Tigaon, Camarines Sur, na ito pong si Manay Cheque Puentevilla, ganun din po ang ating mga kaibigan, mga kapatid o kamag-anakan, diyan po sa nasabing lugar at malapit na pong magkakaroon po ng piyesta, diyan po sa Tigaon, Camarines Sur sa darating na Agosto 12, taong kasalukuyan. Ang problema lang kapag pista dyan sa lugar ng Tigaon, talagang tag-ulan at talaga naman nagiging masaya ang parada at siyempre yung pong handaan hindi rin po nawawala. So regards ko po kayo dyan po sa lugar ng Tigaon. Ganun din po ang ating mga kaibigan dyan po sa lugar ng Salugon, yung pong ating mga classmate dyan, yung batch 87, regards ko po kayo, bagamat yung iba ay talagang nagmamaya, yung masabi nga po nila ay talagang nagyayamanin na. Talagang hindi natin kabisado ang wording, kasi hindi pa tayo napunta doon sa puntong mayayaman na. Hindi pa tayo napunta doon sa punto na yon. Di ba? Hindi pa tayo napunta sa punto na yun, pero yung iba pil na nila. At ganun din po, siyempre, regards po natin ang ating mga kapulisan po dito sa lungsod ng Paranaque mula po sa Sub-Station 1 hanggang Sub-Station 8, lalong-lalo na po dito sa Sub-Station 4 sa panguna po ni Police Captain Ninyo naman, dyan po sa Sub-Station 4 ng lungsod ng Paranaque. At siyempre, tayo naman po ay buong puso nagpapasalamat sa Office of the City Mayor sa panguno po ni Mayor Eric Olivares, and of course, ito pong si Ma'am Eileen Olivares, kasama po itong City Administrator sa panguna po ni Attorney Volter de la Cruz, and of course, ito pong si Miss Diane Emson, regards ko po kayo. At ganoon din po, nire-regards din po natin ito pong pamunuan ng City Council sa panguna po ni Vice Mayor Juan Villapuerte, kasama po ang kanyang mga konsyales mula po sa Distrito 1 at Distrito 2. At siyempre, regards din po natin ito pong 16 na barangay ng lungsod sa panguna po ng kanilang mga punong barangay diyan po sa lugar ng Baclaran, Yunsay-D. Ganon din po sa barangay Tambo, Miss Jenny Quezon, and of course, diyan po sa barangay Dungalo, Miss Marilyn Borgos. Ganon din po sa barangay Santo Niño, barangay Captain ito pong Janico. Ganon din po diyan sa lugar ng barangay Vitales, ito pong si Alexander Alvarez. Maging dito po sa La Huerta, ito pong si barangay Captain
Captain P. Velasco. At ganoon din po sa Barangay San Dionisio, no other than Mayor Pablo Olivares and Ma'am Shannon Olivares, kasama po ang kanyang mga kagawad sa Barangay San Dionisio. And of course, ito pong si Mr. Jun Hortilano, regards ko po kayo. At syempre, dito po sa Barangay San Isidro, walang kakupas-kupas, walang kapagod-pagod, kidlat sa serbisyo, ito pong si Punong Barangay Noel Haplos. At ganoon din po, dyan po sa Barangay San Antonio, ito pong si Barangay Captain Paul Casali. And of course, dyan po sa Barangay BF Homes, ito pong si Paulo Marcos. At ganoon din po sa Barangay Marcelo Green, ito pong si Barangay Captain Christopher Aguilar. Maging dito po sa Barangay San Martin de Porres, ito pong si Attorney Mentor ito pong si Attorney Mentor Singson. At ganoon din po sa Barangay San Bali, ito pong si Barangay Captain Christopher Chucky Cortez. At ganoon din po sa Barangay Merville, ito pong si Doc Caballero. Maging dito po sa Barangay Monok, ito pong si Barangay Captain Roberto Obit Alano. Regards ko po kayo. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, malapit na po ang magtatapos ang ating programa ngayon. Ngayon po ay Miyerkules, Agosto 2. Malapit na po yung tinatawag Ber na Ber. Kapag Ber kasi bilang na po yan sa Pasko. Yung pong September, October. Pagdating ng October, diyan na po yung hatawan. Hatawan po ng mga lokal na politiko sa barangay level. Okay, so doon po natin malalaman kung sino po ba talaga, kung talagang tinatawag na vote wisely o vote collect na. Yung pong pagdating ng eleksyon walang ibang ginawa kundi kumolekta. Kaya nangyayari yung nananalo, kolekta rin ang ginagawa pagkatapos ng eleksyon. Diba? So, nangyayari po talaga yan na inuulit ko po, yung po mga kasamahan po natin sa Paranaque Net Radio, magkakaroon po tayo ng media seminar and workshop sa darating na linggo, sa ganap na alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Opo, so inuulit ko po kasi magkakaroon po tayo ng compliance. Kung hindi po kayo makapag-seminar, your membership or tinatawag, magkakaroon po tayo ng status quo. Di ba? Maano po natin? Pansamantala po natin magkakaroon po ng yan. Status quo situation, Okay, doon po sa atin mga kaibigan sana bukas muli po kayong makinig o manood ng ating programang Manibela ng Masa sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Bagamat tayo ngayon ay sumusobra ng konti dahil tayo po ay nagbabawi dahil matagal po tayong hindi nakapag-programa dito po sa ating himpilang Paranaque Net Radio Worldwide. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Bye-bye. I love you. God bless us all. Bye-bye. It's good to be alive.
birthday